Sa isip-isip ni Kraugle na ang Jajamori ay isang diskarte sa pagsipa na pinakawalan mula sa isang anggulo na hindi nakikita. Kaya, hindi dapat makapag-react dito, at hindi lang yan, na-block pa niya. Hindi niya siguro nakalimutan ang naranasan niya noon at pinaghandaan ang laban na ito. Ako dapat ang may mataas na pag-iisip sa lalaking ito. Sinasabi ng system nang dahil sa epekto ng titulong Troll King's Curse, nabawi mo ang bahagi ng iyong health. At batid ni Kraugle na mali kong hinusgahan ang kanyang potensyal sa paglakas. Isa siyang imposibleng tao na ma-predict, itatapon ko ang mga baraha na inihanda ko batay sa mga naunang inaasahan. Sinasabi ng mga manunood na hindi niya akalain na masasaktan niya ang invincible na si Kraugle. At batid pa ng iba na hindi ba sinabi ng lahat na hindi siya natatalo sa 1v1 na laban? Sinasabi ng host ng event na napaisip kami sa sinabi ni Kraugle sa umpisa kung natalo ba siya kay Greed dati. At napapatanong ito kung totoo ba yan, paano ito nagkaroon ng anumang kahulugan? Si Kraugle ay may level 40 na mas mataas kaysa kay Greed. Meron pa siyang mahigit 15 titles, malapit na siyang manguna. Sa isip-isip ni Greed na sa kabila ng pagharap sa isang malaking halaga ng pinsala, hindi ko maramdaman na ako ay may advantage. Siguro pinaghandaan niya ito, kailangan ko ng insurance. Mga God Hands, maghanda sa item combination, umatake na si Kraugle at ginamit nito ang Mole Ascension. At tinamaan dito si Greed, sinasabi ng system na ikaw ay naapektuhan ng faint status effect. Mayroon kang resistant, sinasabi ni Greed na mas marami siyang resistant. Ako ang may advantage, naghahanda na ng pinnacle si Greed. Sinasabi ni Kraugle na may resistant ka ba talaga, naghahanda na ng pag-atake si Kraugle, at nagulat na lang si Greed dito, at hindi niya na napakawala ng hinahanda niyang atake, at nagpakawala si Kraugle ng Sky Splitter. Tinamaan si Greed at nagsisiga ito, sa isip-isip ni Greed na isang +9 White Fang. Hindi niya akalain na masisira niya ang sword energy ng Pinnacle at nagawa niyang salakayin ako. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kraugle at mabilis itong pasugad kay Greed, at gumamit ito ng White Light Steps, at ang Meteor Sword. Sa isip-isip ni Greed na hindi ko pa magagamit ang Magic Detection. Pag nagtago ako, hindi ko siya matatalo, sinasabi ni Greed kay Ierot na tarentahin mo siya. Ginamit ni Greed ang Blood Cry, sa isip-isip ni Kraugle na yun ba yung skill na nagpayanig sa balanse ko at nagkansela ng Meteor Sword last time. Sorry to say, pero hindi na ito gagana this time, gumawa na malakas na pagsabog ang atake ni Kraugle, at maririnig dito ang sigaw ni Greed. Habang sumasalag si Greed, at sa isip-isip nito na mayroon akong 30% ng aking health na natitira. Isang attack power na sumasaklaw sa depensa ng target at nakikitungo sa nakapirming pinsala sa ibabaw nito. Hindi ito kapani-paniwalang pinsala na nilabas, kung hindi dahil sa gamit ko, patay na ako. Sinasabi ni Kraugle na nararamdaman ko may nangyayari sa likod mo. Biglang tumingi si Greed sa kanyang likod, at nandoon pala ang mga God Hands na nagpapanday. Biglang na lang na may tumama na atake sa mga God Hands. May lumabas na notification na nagsasabi na ang God Hand ay naging matigas. Ang activation ng item combination ay na-cancel, napapamura at sa isip-isip ni Greed na hindi man lang ako makabili ng oras para sa item combination laban sa lalaking ito. Kung magpapatuloy ang mga bagay tulad nito, ang tanging paraan upang mabawi ang kalamangan ay sa pamamagitan ng Black Transformation. Ngunit, ang karanasan ng Ierot ay nasa 79%, kung makakatagal pa ako ng kaunti, makakapagsimula na akong lumaban. Pero kung mawala ang kalahati ng health ko dahil sa Black Transformation, mabilis akong mamamatay. Sa ngayon, tingnan natin kung hanggang kailan akong lalaban. Kesa mag-dual wielding ng mahina, mag-focus na lang ako sa blade na si Ierot. Sa isip-isip ni Kraugle na dahil nagawa kong ma-recover ang health na kinuha ng Pinnacle Kill, naisip ko na magkakaroon ako ng kalamangan. At nagtataka at napapatanong ito kung bakit hindi niya ginamit ang Black Transformation, parang may sinusubukan siyang gawin o may layunin siyang makipaglaban. Hindi ko siya hahayaang gawin ang gusto niya, tatapusin ko na ito ng mabilis. Ito ay isang unique AoE skill na natutunan ko sa silangang kontinente. Hindi mo magagawang magtago, umatake na si Kraugle at pinakawalan niya na ang Heaven and Earth Rupture. Sinasabi ng host ng event na ang Energy Sword ay nahulog mula sa langit. Walang kahit saan upang umiwas, kaya ang pinakahuli na makakakuha ng tagumpay ay ang Russia. Sinasabi ni Greed na sinusubukan mo na bang tapusin ito?
So hindi mo ako bibigyan ng oras, ginamit na ni Grid ang Black Transformation, at sabay nagpakawala ng Blacksmith Rage. At gumamit ng Quick Movement, at ang Freely Move, at umatake ng Linked Kill. Sinasabi ng system na na-activate na ang epekto ng title na Covert Hero. Ang Skill Dominance ay na-activate na, sa loob ng 10 segundo, lahat ng kalaban na nasa loob ng 50 metro ay bababa ng 50% ang kanilang depensa. Sa isip-isip ni Kraugle na ang Black Transformation ay may full buffs. Sinusubukan niyang manalo kahit na corner na siya. Napahinto, at nakaramdam ng sakit si Kraugle at sa isip-isip nito na pinsalang kayang magpamanhid sa braso ko. Delikado ito, ang kanyang attack power ay hindi parehas last time. Gumamit si Kraugle ng Eagle's Descent, may 3 magkakasunod-sunod na atake ang tumama kay Kraugle at may lumabas na notification na nagsasabi na nakakaranas ka ng 10,500, 8,300, 11,400 na pinsala. Sa isip-isip ni Kraugle na ang isang pag-atake ay nagpababa sa akin sa 20% na health. Ang pinsalang ito ay walang katotohanan, kahit na ang mga nakamamatay na galaw ay karaniwan sa mga high-rankang, wala itong saysay. Kung mapakinabangan niya ito, magiging mahirap ibalik ang mga bagay. Kailangan ko siyang itulak pataas, mabilis na nawala si Kraugle at napunta na ito agad kay Grid at inatake niya ito ng mabilis. Mabilis naman umikot si Grid para iwasan ito, at bigla itong nag-counter-attack. Mabilis ang mga palitan ng kanilang mga atake, gulat na gulat at hindi naman makapaniwala ang mga tao at sinasabi ni Vantner na ginagamit nila ang lakas ng isa't isa para umakyat. Iniiwan si Kraugle sa isang tabi, si Grid ay kahit papaano ay nagagawa niyang tangkihin ang mga pag-atake. At sa isip nito na ang Sky ay mas mataas kaysa sa inaasahan, ngunit ang tower ni Grid ay kahit papaano ay tumataas upang salubungin ito. Ang lakas nila ay hindi na natin masukat, sa isip-isip ni Kraugle na sobrang taas ng attack power niya. Nakakaubos ako ng stamina sa mga sagupaan na ito laban sa kanya. Ang hindi inaasahang kakayahan ng isang lalaking pinapanood ko, ang kanyang mga kasanayan ay ilang hakbang na mas mababa kaysa sa akin sa oras na iyon. Kung naglaban kami habang nasa buong lakas ako, matatalo ko sana siya. Hindi naman gaanong nagbago ang lakas niya, pero pinipilit niya ang sarili niya. Medyo sobra, isang bahagyang brush, at ang kanyang balanse ay maaaring mawalan ng lakas. Matatalo siya, naghihintay ang nanay ko, walang paraan na matatalo ako. Hindi ito maari, gumamit si Kraugle ng Keen Senses, at tinamaan si Grid, sa isip-isip ni Grid na mas mataas ang attack power at speed ko. Pero ako lang ang nakakatanggap ng pinsala, sa kabila ng pag-atake sa mga lugar na ipinapakita sa akin ng eye patch at earroot, ang tinatamaan ko lang ay ang hangin, walang tigil akong naghahanda para sa sandaling ito, ngunit ito ay ang lahat ng aking mga pagsusumikap. Sinasabi ng announcer na hindi maabot ng sword ni Grid si Kraugle. Bagamat mukhang nananaig siya sa linked kill, kahit na gamitin ang Black Transformation, dehado pa rin siya. Kahit na ito na ang katapusan, ang hominin ng player na nakatayo sa pinakamataas na 20 bilyong na players ay hindi pa rin kahanga-hanga, ang kanyang pagganap ay napakahusay. Sinasabi ni Pixord na totoo pa rin ang titulo ni Grid bilang ang lalaking nagpasan ng South Korea sa kanyang likuran. Bilang isang mamamayan ng bansang nakapagbigay kasiyahan, dapat niya itong ipagmalaki. Hindi pa tapos, siya ay isang tao na palaging nananalo laban sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Nagulat naman ang commentator sa sinabi ni Pixord, at sa isip-isip pa ni Pixord na gawin mo ang lahat hanggang sa huli. Gaya ng lagi mong ginagawa Grid, kahit na ang iyong mga kabiguan ay magiging daan ng isang tao para sundan. May sumisigaw at sinasabi nito na hindi ko na kayang pigilan. Mag-login tayo, dapat sumali din tayo sa international competition next year. At batid ni Pixord na patuloy siyang sinuportahan ng kanyang mga kasama sa kabila ng mga pagtatangka ng labas ng mundo na itulak siya pababa. Sumisigaw at sinasabi ni Pan na nakapusta siya kay Grid ng 100,000 gold. Sinasabi naman ni Riges na nakapusta ito ng milyon. Batid naman ni Jeshuka na huwag siyang magpapatalo Grid. Sinasabi ni Pixord na ang kanyang sword ay naglalaman ng kalooban ng lahat ng nakakita sa kanya na lumakas. Sumisigaw ang papa ni Grid at ang kanyang kapatid at sinasabi nila na manalo ka Grid. At batid pa ni Pixord na nakita natin kung paano niya nalampasan ang kanyang kapas-palad na nakaraan ng mag-isa. Sa isip-isip ni Kraugle na mahirap ang laban, Grid. Sinasabi ni Pixord na hindi pa ito tapos, sa isip-isip ni Grid na matagal na akong nagsasanay,
hindi ko pa rin maabot ang langit. May lumabas na notification na nagsasabi na ang Evil Spirit's Bloody Tears ay na-activate. Tataas ng 50% ang iyong attack power ng 5 segundo. Sinasabi pa ni Pix Sword na simula nang bumangon siya, hindi na sumuko si Shin Yang-woo. Wala kahit 1 segundo, sinasabi ng system na na-activate na ang passive skill na Immortal, at ang naging mga legends ay hindi madaling namamatay. Dahil umabot na ang iyong health sa mga critical level, resist ang lahat ng pag-atake sa loob ng 5 segundo. Sinasabi ni Greed na ipapadala niya na ito pabagsak ngayon. Tinamaan si Kraugle at bumagsak ito at may lumabas na notification na bumaba ng 30% ang durability ng White Fang. Sa isip-isip ni Kraugle na isang panandaliang pagtaas ng mapang wasak na kapangyarihan na kahawig ng isang berserker state. Hindi ko siya mahawakan ng isang bagay tulad ng isang technique. Umatake ulit si Greed at ginamit nito ang pagma-sword dance. Sa isip-isip ni Kraugle na akala ko tapos na, pero kahit papaano, nakagawa siya ng paraan sa kanyang pagpupursige. Napapatanong na lang si Kraugle kung gaanon siya katagal nag-training. Gayunpaman, ang Immortal ay tumatagal lamang ng 5 segundo. Patuloy pa din umaatake si Greed at ginamit nito ang Linked Kill at Wave. Sa isip-isip ni Kraugle na ito na dapat ang huling pag-atake ng labanang ito. Hindi ko pa nakita ang ganitong kasanayan, pag nataman ako, tapos na. Kailangan kong ibuhos ang lahat sa pag-ataking ito. Inactivate ni Kraugle ang kasanayan nito na super sensitive. Pilit niyang iniiwasan ang lahat ng pag-atake ni Greed. At sa isip-isip nito na ang Immortal ay tatagal ng 5 segundo habang ang super sensitivity ay tatagal ng 6 na segundo. Kung malalampasan ko ang sitwasyong ito ang aking tagumpay. Ang Immortal ay nasa 0.4 at ang Super Sensitive ay nasa 0.5 na lang, wala ng segundo ang natitira sa mga skill nila. Patuloy pa din ang mga palitan ng kanilang mga atake, habang nauubos ang oras ng mga kakayahan nila. Ang natitirang oras sa Immortal ay nasa 0.3, ang Super Sensitive ay nasa 0.4 na lang ang natitira. Sumugod ang God Hand ni Greed kay Kraugle, naiwasan naman ito ni Kraugle, at tinapakan niya ang greatsword na hawak ng God Hand. Ang Immortal ay nasa 0.2, at ang Super Sensitive ay nasa 0.3 ang natitirang oras. Gumamit si Greed ng Spear Shot, hindi naman ito napansin ni Kraugle at tinamaan ito. Sa isip-isip ni Kraugle na isang spear skill, nag-save ka ba ng hidden card hanggang sa huli? Ang galing mo talaga Greed, gayunpaman, hindi pa natatapos ang sasabihin ni Kraugle bigla na lang itong nawala. At ang natitirang oras sa Immortal ay nasa 0.1, at ang Super Sensitive ay nasa 0.2. Paubos na ang oras ng mga skill nila. Sinasabi ni Kraugle na hindi siya kailanman natalo sa laban sa mga split seconds, at kung sino at ano ang magpapasya nito. Lumabas ang system na nagsasabi na ang Immortal ay natapos na. Nagulat si Greed na nasa harap niya na si Kraugle at paatake na ito, ginamit niya ang Super Sensitivity, at White Light Steps. Natapos na din ang super sensitivity ni Kraugle. Sinasabi ni Kraugle na wala ka namang ibang nakatagong baraha, di ba? Sa isip-isip ni Kraugle na nanay, malapit na kitang makita. Lumabas ang notification na nagsasabi na ang oras ng Black Transformation ay natapos na. Napapamura at sa isip-isip ni Greed na sa huli, hindi ko na siya malalampasan. May nagsalita at sinasabi nito na sa tingin mo ba ay nasa masamang estado ka na? Nagpasya ka bang gamitin ang iyong katawan ng mag-isa? Gaanon katanga, nabigla dito si Greed at nang laki ang mga mata nito. Papalapit na ang atake ni Kraugle at sumisigaw at sinasabi ni Greed na at this point, dapat next year ka na lang nagising. Inactivate nito ang assimilation, lumabas ang system na nagsasabi na nagising na ang kaluluwa ni Bram, na nawala ng lakas kaya pilit na isinara ang mga pintuan ng impyerno. Makikita na mukhang tinamaan si Greed ng atake ni Kraugle. Sakto naman na nakapagpalit na sila ni Bram at nakagawa ito ng kanyang kalasag. Tinatanong ni Bram kung sino ang daga na ito, parang medyo marami kang cute talents. Nagtataka at gulat na gulat, at tinatanong nito kung ano ito, panibagong transformation na naman, tinanggal nito ang kanyang sword at nilagay ni Kraugle ang kanyang kamay sa dibdib ni Bram, kaso nakagawa ulit ito ng kalasag at tinignan niya lang ito na parang walang nangyari, at biglang ito gumamit ng Crying Tiger, at bigla itong sumabog at tumalsik si Bram, nakagawa ito ng makapal na usok, at ang una nagpakita ay si Kraugle, at ang iniisip nito ang kanyang ina.